Kapag naririnig ng mga tao ang salitang introvert, ang naiisip agad nila ay tahimik, mahiyain, reserve, hindi marunong makihalubilo at laging nasa malayong sulok ng kwarto. Pero ang hindi nila nauunawaan ay ang nakatagong multiverse sa loob ng isang introvert. Isang mundo ng mga weird cravings, silent impulses, at psychological instincts na hindi basta-basta lumalabas sa surface. Tahimik sila hindi dahil wala silang iniisip, tahimik sila dahil sobrang dami nitong iniikot sa loob. Kaya ang silence nila ay puno ng mga analysis, emotional scanning at mental recalibration. At doon pumapasok ang mga desires na hindi nila kayang sabihin out loud. Hindi dahil nakakahiya, pero dahil hindi yun maiintindihan ng karamihan. These desires are smart, strategic, eerie, and honestly, medyo supernatural kung titignan mo ng malalim. May mga bizarre, unpopular, at unspoken desires na nagmamando sa behavior ng mga introvert. Mga desires na nagbibigay sa kanila ng tahimik pero nakakakilabot na power. At kung introvert ka, huwag kang magulat kung bigla ka nilang mapapabulong ng, "Grabe, ako yun ah," habang pinapanood ito. Number 1. The desire to disappear, just to see who notices. Isa sa pinaka-weird pero pinaka-totoong desire ng mga introvert ay yung sudden urge to disappear. Hindi para magpaawa, hindi para mang-test, at lalong hindi para maghabol ng atensyon. Ngunit para magkaroon ng malinaw na psychological data tungkol sa mga tao sa paligid nila. Para sa mga introvert, ang presence ay sacred at draining. Kaya gusto nilang malaman kung sino ang tumitingin sa kanila bilang tao at kung sino ang tinitignan lang sila kapag may kailangan. Kaya ginagawa nila ang isang silent social experiment. Bigla silang magdi-disappear sa mga group chats, hangouts, social media, at kahit sa mga casual interactions. At sa silence na yon, inoobserbahan nila kung sino ang maghahanap, sino ang hindi makakapansin, at sino ang magpapanggap na concern kapag napansin nilang nawala ka pala. Hindi ito emotional manipulation. This is psychological filtration. Ito ang paraan ng mga introvert para tukuyin kung sino ang emotionally invested at kung sino ang nandyan lang for convenience. At masakit pero totoo, kapag walang nakapansin ng pagkawala nila, hindi sila magagalit. Pero mentally, tapos ka na, markado, categorize. Wala ng future investment para sa'yo. Kaya ang disappearing act ng mga introvert ay hindi pag-arte. Ito ang pinaka-powerful nilang tool para tukuyin kung sino ang deserving ng presence nila. At habang mas maraming hindi nakakapansin, mas lumalakas ang tahimik nilang sense of independency, detachment, at inner power. Number 2, the desire to be untouchable, emotionally and energetically. Kung may power na gustong-gusto ang mga introvert, hindi ito invisibility, kasi practically invisible na sila sa sobrang tahimik nila. Ang tunay na desire nila ay maging emotionally untouchable. Yung tipong kahit anong drama, toxicity, manipulation, o emotional ambush mula sa mga tao sa paligid ay hindi sila matitinag o maaapektuhan. Hindi ito dahil wala silang pakialam. Ang totoo, sila pa ang pinakamalalim mag-care. Pero dahil sobrang sensitive nila sa mga emotional vibrations, gusto nilang magkaroon ng matibay at mala-fortress na inner world kung saan walang makakapasok na negativity nang hindi dumadaan sa matinding filtering. They crave this fantasy of being this grounded, composed, unshakable presence. Yung tipong kahit nagwawala na ang buong mundo, sila yung kalmadong bundok na hindi matitinag kahit anong bagyong dumaan. Gusto nila yung vibe na, "You can talk to me, pero hindi mo ako basta-basta maaabot emotionally." Kasi para sa mga introvert, once na ma-access ng maling tao ang mga emotions nila, tapos na. Drained, exhausted, at emotionally hijacked na sila. Kaya the desire to be untouchable is not coldness. It is psychological sovereignty, emotional freedom, and energetic protection all rolled into one. At ironically, itong untouchability na ito ang nagdadala ng quiet magnetism nila. The less they react,
the more people respect them, fear them, or become obsessed with them. Number 3, the desire to observe people like they are a living science experiment. Ito ang desire na pinaka-tabu at pinaka-hindi inaamin ng mga introvert sa totoong buhay. They observe people with the intensity of a scientist studying human nature under a microscope. Ang karaniwang tao, pag quiet ka, iniisip nila na mahiyain ka. Ang hindi nila alam, you're mentally dissecting everything. Tone, facial micro-expressions, inconsistencies, body language shifts, motive behind the smile, pattern ng behavior, subtle emotional leakage, at pati yung mga bagay na hindi sinasabi. Dahil sa silent nature ng mga introvert, mas maraming bandwidth ang utak nila para mag-analyze, mag-detect at mag-interpret. At ginagawa nila to not because they want to judge, but because for them, knowledge is emotional armor. The more they understand other people, the safer they feel navigating the chaotic world. At ang nakakatakot, within 5 to 10 seconds of meeting someone, introverts already have a working psychological profile. Not perfect, pero shockingly accurate. Hindi nila ito ginagamit para manira. Ginagamit nila ito para hindi sila mapasok ng mga maling tao. This desire to analyze people like a science experiment makes introverts look harmless. Pero in reality, they are the most perceptive, the most mentally alert, and the most emotionally aware people in the room. At number 4, the desire to have a small life that feels big on the inside. Sa panahon ngayon, kung saan lahat ay gustong maging main character, gustong sumikat, mag-viral, mag-trend, at magkaroon ng loud, impressive-looking life, introverts secretly desire the exact opposite. A small, quiet, intentional life that feels gigantic internally. Hindi sila naghahanap ng spotlight, naghahanap sila ng depth. Ayaw nila ng maraming tao. Gusto nila ng iilan lang, pero tunay na koneksyon. Hindi sila nagsasayang ng oras sa shallow socializing. Mas gusto nila yung few but meaningful interactions. Their bizarre but beautiful desire is to build a life that looks simple or boring from the outside, pero sa loob, para silang may sariling personal universe. This is where introverts thrive. Long internal monologues, rich inner emotions, slow routines, meaningful rituals, quiet hobbies, deep reflections, and peaceful solitude. Habang ang kabuuan ng mundo ay nagmamadali para maging relevant, ang mga introvert ay nagmamadali para maging grounded. Para sa kanila, ang small life ay hindi failure. Ito ang peak form ng psychological freedom. And the more society tries to force them to be big, the more they retreat para protektahan ang malawak na mundo sa loob nila. Isang mundong mas malaki pa kaysa sa ingay sa labas. So yes, introverts are quiet, pero ang tahimik na shell na nakikita ng mga tao ay hindi simpleng personality trait. Ito ay shield, strategy, identity, at minsan weapon. Ang silence nila ay puno ng depth, ang distance nila ay puno ng wisdom, at ang simplicity nila ay puno ng inner luxury na hindi kayang intindihin ng mga surface level minds. These 4 desires are not weird at all. These are the exact mechanics that give introverts their distinct form of power. Subtle, steady, deep, and psychologically intimidating. Kung nakita mo ang sarili mo sa kahit isa sa mga nabanggit, hindi ibig sabihin ay may mali sa'yo. Ibig sabihin lang, you're built differently. Built with precision, emotional intelligence, and a quiet but undeniable force. Hindi ka loud pero ramdam ka. Hindi ka center of attention pero hindi ka malilimutan. At hindi mo kailangan ng malakas na presence para maging powerful. Introverts prove every day na silence is not empty. Silence is engineered strength.